Magandang araw, Pilipinas. Ako si Archie de la Cruz. At ako naman, si Josh Yumon. At narito na ang inyong pinakabagong balita mula sa 143 News. Sa ating unang balita, magsisimula tayo sa larangan ng politika. Hinihimay natin ang mga pangyayari sa ating bansa upang magbigay linaw sa mga isyong bumabalot sa ating pamahalaan. Samantala, sa larangan ng investigasyon, suriin natin ang mga suliranin na kailangan bigyang linaw. Mga isyong nagdudulot ng pag-aalala sa ating mga mamamayan. Patuloy nating susuriin ang mga pangyayari sa larangan ng negosyo at pinansya. Alamin natin ang mga kaganapan na may malaking epekto sa ating ekonomiya at sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa gitna ng tumitinding usapan ng climate change, ating tutukan ang mga isyong may kinalaman sa kapaligiran. Alamin natin ang mga hakbang na ginagawa upang protektahan ang ating kalikasan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi rin natin pwedeng palampasin ang mga isyong may kinalaman sa korupsyon. Suriin natin ang mga kaso ng katiwalian at ang mga hakbang na ginagawa upang sugpuin ang mga ito. Ito ang mga pangunahing balitang ating susuriin sa 143 News. Ngayong araw, kasama natin ang ating mga reporter na handang maghatid ng mga detalye at impormasyon. Kasama natin ngayon si John Renz, isa sa ating mga political reporters, upang ibahagi ang pinakabagong pangyayari mula sa mundo ng politika. Tara na at alamin natin ang mga detalye mula kay John Renz tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat, Josh at Archie. Kamakailanlan ay nakaranas tayo ng malaking pagtaas ng gross domestic product ng ating bansa. Ito ay nagpapakita ng malakas na ekonomiya at pag-unlad ng industriya. Ang pagpatuloy ng paglago ng ating ekonomiya ay may positibong epekto sa ating pamumuhay ng ating mamamayan. Ang pag-angat ng gross domestic product ay bunga ng iba't ibang salik tulad ng paglago ng sektor at serbisyo at industriya, pagtaas ng export investment at pagbubuti ng business environment para palakasin ang ating ekonomiya. Mahalagang ipagpatuloy ang ating malawakan ng industriya, suportahan ang maliliit na negosyo at paunlarin ang kaalaman at kakayanan sa ating manggagawa. Ang pagtaas ng domestic product ay nagdudulot ng iba't ibang benepisyo sa ating bansa. Maaring magresulta ito ng pagbaba ng unemployment rate at pagtaas ng sahod at maraming mga oportunidad na trabaho, pagtaas ng pamumuhunan at pag-unlad ng mga pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Ngunit mahalagang tandaan na ang gross domestic product ay hindi lamang tanging sukatan ang kaunlaran ng isang bansa. Dapat din nating bigyang pansin ang iba't ibang aspeto tulad ng pagkapantay-pantay, pagkakaroon ng sapat na serbisyo at oportunidad, pag-aalaga sa kapaligiran at iba pa. Patuloy tayong maging handa at maging aktibo sa pagtanggap ng balita at pagsali sa usapin na may kinalaman sa ating bansa. Muli ako si John Renz Q. Epino, nagbabalita 143 News. Salamat, John Renz. Sunod ay alamin naman natin ang investigasyon ni Charles. Charles, pasok! Sa inyong lahat, ako si Charles, isang investigative reporter na handang ibunyag ang katotohanan sa mga isyong may malalim na implikasyon sa araw na ito. Tatalakayin natin ang isang napapanahong isyu sa Pilipinas, ang iligal na pagmimina. Ang iligal na pagmimina ay isang malaking suliranin sa ating bansa. Ito ay nagdudulot ng kaminsalaan sa kalikasan at komunidad. Sa aking investigasyon, nakipag-ugnayan ako sa mga apektibong komunidad at mga aktivista ng kalikasan upang masuri ang tunay na kalagayan ng mga lugar sa naapektuhan ng iligal na pagmimina. May mga opisyal na pamahalaan na nagpapalusot at hindi kinikilala ang isyong ito. Subalit, mayroon akong mga dokumento at patotoo na nagpapakita ng mga kalintulad ng mga operasyon sa iba't ibang mga lugar. Ang iligal na pagmimina ay hindi lamang isang isyong pangkalikasan, kundi isang isyong panlipunan at pang-ekonomiya rin. Ito ay nagdudulot ng kahirapan at pagkasira ng pinagkukunan ng kabuhayan ng mga apektibong komunidad. Bilang mga mamamahayag at mamamayan, mahalaga na tayo ay magsama-sama
at tumingi ng pananagutan sa mga sangkot sa iligal na pagmimina. Ako si Charles, inyong investigative reporter na patuloy na magbubunyag ng katotohanan para sa inyo at para sa ating bayan. Huwag tayong maging manid sa mga isyong ito. Magkaisa tayo at magtulungan upang makamit ang pagbabago. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Back to you, Archie at Simon. At ngayon naman ay ating alamin ang Business and Financial Report ni CJ. Magandang araw, Pilipinas. Ako si CJ, inyong Business and Financial Reporter. Handang ibahagi ang mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa mundo ng negosyo at pananalapi. Sa pag-uulat natin, tatalakayin natin ang mga pangyayari at pagsusuri sa kumpanya, merkado at ekonomiya na may malalim na epekto sa negosyo at pananalapi. Una natin pag-uusapan ang mga pangyayari sa kumpanya at industriya. Ibabahagi ko ang pagbabago sa mga kumpanya tulad ng mga bagong produkto, paglunsad ng bagong proyekto at liderato sa mga korporasyon. Susundan natin ang pangyayari ng merkado tulad ng paggalaw ng stock market, pagbabago ng presyo ng mga commodity at trend sa pamumuhunan. Isusunod natin ang mga pagsusuri sa ekonomiya tulad ng GDP, inflation rate at unemployment rate. Ibabahagi rin natin ang mga patakaran at reforma ng pamahalaan na may kinalaman sa negosyo at pananalapi. Mahalaga na malaman natin ang mga balitang ito upang makapagdesisyon ng maayos at maunawaan ang oportunidad at hamon sa mundo ng negosyo at pananalapi. Ako si CJ, inyong Business and Financial Reporter, handang maghatid ng mga balita at impormasyon na makakatulong sa inyong negosyo at pananalapi. Manatili lang ang programa para sa mga pinakabagong balita at analysis. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Back to you, Archie and Simon. Salamat CJ. At sunod ay ating aalamin ang reporter na si Serbas. Serbas, pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Serbas, ang inyong reporter sa usapin ng Confidential Fund. Handa ako ibahagi ang impormasyon at pangyayari kaugnay sa pondo na ito. Ang Confidential Fund ay mga pondo na nakalaan para sa mga layuning hindi pinapakita sa publiko o hindi malalaman ng lahat. At ang karaniwang ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan ay para sa sensitibong operasyon at mga layunin na nangangailangan ng kahalimbawahan seguridad. Sa pag-uulat, tatalakayin natin ang mga aspekto ng Confidential Fund tulad ng paglalaan ng pondo, paggamit ito at mga resulta nito. Susuriin din natin ng mga patakaran at regulasyon na sumasaklaw sa paggamit ng confidential fund. Kasama na ang mga mekanismo ng accountability at transparency upang matiyak na ang pondo ay ginagamit ng wasto at hindi naaabuso. Mahalaga na maunawaan natin ang mga detalye at kahalagaan ng confidential fund sapagkat ito ay may malaking epekto sa pamahalaan at sa sambayan ng kanilang pinagsisilbihan. Ako si Serbas, inyong reporter sa Confidential Fund, handang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa mga pondong na ito. Manatili lamang sa aming programa upang makakuha ng mga pinakabagong update. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Salamat, Serbas. At sunod ay ating alamin ang report ni Messi Tagbar. Magandang umaga, ako si Tagbar. Si Bongbong Marcos ay nagpahayag ng pangako na tutulungan ang mataas na inflation rate sa bansa. Nilalahad niya ang mga plano at programa tulad ng pagpapalakas ng sektor ng agrikulturang pagpapalawak ng infrastruktura. Subalit mahalagang tandaan ng inflation rate ay resulta ng iba't ibang kadahilanan at nangangailangan ng malawak na pagtutulungan at pangmatagalang mga solusyon. Sa ngayon, ang pangako ni Marcos ay nasa antas ng mga pangako pa lamang at kailangan suportahan ng detalyong plano at hakbang mahalaga na patuloy na subaybayan ang mga pangyayari upang matugunan ang isyong ito. Maraming salamat. Back to you, Archie and Simon. Ngayon naman, para sa ating ulat panahon, ibabahagi ito ni Jerome Beharin. Pasok!
Ako si Jerome Biari, ang iyong tagapagbalita ng Barangay. Sama-sama tayong alamin kung ano ba ang nangyayari sa ating team. Sa Luzon, inaasahan natin na magkaroon ng maganda at mainit ang panahon sa mga sumusunod na araw. Ang Metro Maynila ay magkaroon ng malinaw at mababang moisture na may mga temperatura na umaabot ng 32 degrees Celsius. Sa Northern Luzon tulad ng Baguio at Lawag, maganda rin ang panahon at may katamtamang temperatura na umaabot ng 26-29 degrees Celsius. Sa Southern Luzon naman, tulad ng Legazpi at Puerto Princesa, mainit at maganda rin ang panahon na umaabot na 30-34 degrees Celsius. Sa Visayas, magkaroon tayo ng magandang klima. Sa Cebu at Iloilo, magandang panahon na may temperatura na umaabot ng 31 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, tulad ng Davao at Cagayan de Oro, mainit din at maganda rin ang panahon na may temperatura na umaabot sa 33 at 35 degrees Celsius. Sa mga planong maglalakbay sa mga bundok o sa mga dagat, patuloy na mag-ingat sa mga posibleng pagbabago ng panahon. Sundin ang mga abiso ng mga otoridad at sumunod sa mga safety precaution. Ito lamang ang ating weather forecast. Para sa mga sumunod ng araw, maaaring magbago ang panahon. Kaya patuloy na maganda at maging alam. Maraming salamat po sa pagtakil sa mga weather forecast. Ako si Jerome Biari, ang nagpapatuloy ng laging maganda at mag-enjoy sa ating mga araw. Yan lamang po ang ating balita sa 143 News. Babalik ang 143 News. Papa, paano ka gumaling sa sakit mo? Dahil yan dito sa Kopi Ko Dog! Isang paalala, ang Kopi Ko Dog ay di ginagamit sa anumang uri na sakit.